Tumunog ang pomp and circumstance habang si Abigail ay naglalakad sa entablado. Ang kanyang suot na toga ay halos lumipad sa bigat ng kaligayahan. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniabot sa kanya ang diplomang pinaghirapan niya sa loob ng 4 na taon sa kursong psychology. Sa wakas, tapos na siya. Tapos na ang pag-aaral at sisimulan na niya ang bagong kabanata ng buhay niya kasama ang taong pinili niya. Pero sa kaibuturan ng kanyang isip, may maliit na tinig ang bumubulong. Hindi niya lubos maintindihan kung ano. Naramdaman niya ang matinding pagod, pero halo-halong emosyon din ang bumalot sa kanya. Kasiyahan dahil sa tagumpay, excitement para sa hinaharap, at higit sa lahat, pag-ibig para kay Ralph. 1 taon din siyang niligawan ni Ralph, at sa buong panahong iyon, pinatunayan nitong karapat-dapat ang paghihintay niya. Hindi ito nagmadali, naging seryoso sa intensyon, at higit sa lahat, naging supportive sa kanyang pag-aaral. Sinasagot niya lang si Ralph pagkatapos ng graduation niya. At ngayon, ito na. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang nag-video call kay Ralph. Nakita niya ang mapanlinlang ng ngiti nito. "Congratulations, mahal! Ang galing-galing mo talaga!" Bati ni Ralph, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Napangiti si Abigail. "Salamat, Ralph. Hindi ko to magagawa kung wala ka." Pero kahit paano, may kakaiba sa tono nito. Parang may pinipigil. "Siyempre naman. Ngayon, pwede na tayong magplano para sa future natin. Matutupad na ang mga pangarap natin, mahal." Ang mga salitang yon ay dapat nagbigay sa kanya ng lubos na kagalakan. Ngunit isang butil ng pagdududa ang kumalat sa kanyang puso. Bakit parang may kulang? Bakit parang hindi kumpleto ang tuwa niya? Ganoon ba talaga pagpagod ka? Habang kausap niya si Ralph, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa isang kakaibang kutob. Nilinaw niya agad ang isip niya. Baka nga pagod lang. Kinabukasan, tumawag si Cindy, ang nakababata niyang kapatid, na kasalukuyang nasa ibang bayan para magtrabaho. "Ate, congrats! Ang galing mo talaga!" Sigaw ni Cindy sa kabilang linya. "Salamat, bunso," sagot ni Abigail habang iniisip ang kabaong kapatid na minsan ay kasama niyang naglalaro. "Nabalitaan ko, ate. Sasagutin mo na si Kuya Ralph, di ba? Nakakakilig naman. Bagay na bagay kayo." May kung anong tinig ang bumulong sa isip ni Abigail. Bakit parang masyadong excited si Cindy para sa relasyon namin ni Ralph? Pero ipinagsawalang bahala niya iyon. Masaya lang siguro ang kapatid niya para sa kanya. Normal lang iyon. Naramdaman ni Abigail ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Siyempre naman, pinatunayan niyang karapat-dapat siyang hintayin. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtitiwala. Ngunit sa loob niya, may isang bahagi ang nagsasabi na mag-ingat. Masyado siyang naging abala sa pag-aaral, kaya hindi niya napansin ang mga maliliit na detalya sa paligid niya. Ang pagiging too logical niya sa lahat ng bagay ay minsan niya nang ikinapahamak. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya si Abigail na sorpresahin si Ralph sa kanyang boarding house. Gusto niya itong dalawin at ipagdiwang ang kanilang bagong simula. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit kasama ang ilang regalo para kay Ralph. Habang inaayos niya ang kanyang maleta, nakita niya ang cellphone ni Ralph sa ibabaw ng kanyang lamesa. Naiwan pala nito doon nung huli itong dumalaw. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ang cellphone. Hindi niya balak silipin ang nilalaman niyon, pero nagulat siya nang makita ang isang bagong notification. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Hindi sana niya papansinin, pero may nagtulak sa kanya. Ang kanyang instinct bilang isang psychology student ay nagsasabing may kakaiba rito. Ang kanyang mata ay nakatitig sa preview ng email. "Mahal ko, miss na kita. Kailan ka ulit pupunta dito?" Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi iyon galing sa kanya. Alam niya, ramdam niya,
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binuksan ang email. Ang mga salitang bumungad sa kanya ay parang matatalim na patalim na humihiwa sa kanyang puso. Mga salitang pag-ibig, mga plano, at higit sa lahat, mga larawan. Mga larawan ni Ralph Fiennes na nakayakap sa ibang babae. Isang babae na pamilyar sa kanya, ang kanyang kapatid, si Cindy. Nagulantang ang mundo ni Abigail. Bumagsak ang cellphone sa sahig at kasabay nito, bumagsak din ang kanyang buong pagkatao. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit, sakit, at pagtataka. Bakit? Paano? Hindi niya maintindihan. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang kapatid niyang minahal niya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit walang luha ang lumabas. Tanging nagngingit-ngit na galit ang bumalot sa kanya. Hindi ito basta pagtataksil lang. Ito ay isang pagyurak sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang pamilya. Isang matinding pagnanais na maghiganti ang bumalot sa kanyang isip. Hindi niya hahayaan. Hindi sila makakatakas sa ginawa nila. Kailangan nilang magbayad. Kailangan niyang iparamdam sa kanila ang sakit na nararamdaman niya. Kinuha niya ang kanyang maleta, hindi na para dalawin si Ralph, nang may pagmamahal. Kinuha niya ang isang matalim na kutsilyo sa kusina. Ang tanging bagay na alam niyang magpaparamdam ng sakit sa mga taong sumira sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng puot at sa mga mata niya, tanging ang pagnanais na maghiganti ang nakikita. Hindi makapaniwala si Abigail sa nakita niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinupulot ang cellphone ni Ralph. Ang mga larawan ni Ralph at Cindy, nakayakap, naghahalikan, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang bawat halik ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat yakap ay isang matalim na saksak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pagkalamig ng buong katawan, ngunit ang kanyang diwa ay nag-aapoy sa galit. Paano nangyari ito? Paano nagawa ni Ralph, ang taong nangako ng pagmamahal at katapatan, na gawin ito? At si Cindy, ang kanyang sariling kapatid, ang taong pinagkatiwalaan niya? Ang kanyang isip, na sinanay sa psychology, ay nagsimulang mag-analisa. Ang mga maliliit na detalye, ang mga kaganapan na dati hindi niya pinansin, ay nagsimulang magkabit-kabit. Naalala niya ang biglaang pagbabago sa schedule ni Ralph. Ang mga gabing hindi ito sumasagot sa tawag niya dahil daw sa emergency meeting o overtime work. Ang mga dahilan na kanyang pinaniwalaan dahil sa pagtitiwala niya. Naalala niya rin si Cindy, ang sobrang pag-aalala nito kay Ralph, ang pagtatanong nito tungkol sa relasyon nila. Noong una, inakala niyang nagmamalasakit lang ito, pero ngayon, naintindihan niya ang tunay na motibo. Ang kanyang tiwala ay nilason, ang kanyang pag-ibig ay pinagtaksilan. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito basta simpleng pagtataksil lang. Ito ay isang planadong panloloko, isang pagyurak sa kanyang dignidad. Hindi siya umiyak, hindi niya magawa. Ang galit ang mas nangingibabaw. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang iparamdam sa kanila ang sakit na ipinaramdam nila sa kanya. Binuksan niyang muli ang cellphone ni Ralph. Hindi lamang email ang nakita niya. May isang folder na may password. Ang kanyang instincts ay nagsasabing nandoon ang mas malalim na lihim. Gamit ang kanyang kaalaman sa human psychology, sinubukan niyang hulaan ang password. Ang birthday ni Ralph? Ang anniversary nila? Wala. Hanggang sa naisip niya ang isang bagay. Ang pangalan niya, Abigail, na may kasamang petsa. Sinubukan niya ang Abigail 23. Nabigo. Sinubukan niya ang Ralph Cindy. Nagbukas. Parang may sumuntok muli sa kanyang puso. Ang password mismo ang nagsasabi ng katotohanan. Naglalaman ng folder ng mas maraming larawan, mas matatamis na mensahe,
at mas detalyadong plano ng kanilang pagtataksil. Nakita niya ang mga mensahe kung saan pinaplano nila ang bawat pagkikita, kung paano nila iiwasan si Abigail, at kung paano nila kukunin ang pera mula kay Ralph. Dahil sa huli, kailangan niyang gawin ito dahil hindi niya makukuha ang mga bagay na gusto niya kay Abigail. May mga mensahe pa mula kay Cindy na nagsasabing, "Ate is too trusting. She won't suspect a thing." Si ate ay masyadong mapagtiwala, hindi siya maghihinala. Ang kanyang sariling kapatid, kinukutya siya. Ang kanyang sariling kapatid, kasama ang lalaking mahal niya, ay nagsabwatan para saktan siya. Kumulo ang kanyang dugo. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang matinding pagtataksil. "Hindi ninyo ako maloloko," bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Tumawag siya kay Ralph. Sinubukan niyang magkunwari na walang alam, pero ang kanyang boses ay hindi niya mapigilang maging matigas. "Hello, mahal? Bakit ka napatawag?" Boses ni Ralph, puno ng pagkabigla. "Namimiss lang kita," sagot ni Abigail. Ang mga salita ay puno ng kapaitan. "Kailan ka ulit pupunta dito?" Busy pa ako, mahal. May project kami na kailangan kong tapusin. Alam mo naman, para sa future natin." Ang future na yon ay isang malaking kasinungalingan. Ang future na yon ay may kasamang Cindy. "Ah, ganun ba?" Tugon ni Abigail. "Sige, gusto ko lang sabihin, pupuntahan kita bukas. Gusto kitang sorpresahin." "Ano? Pero bakit?" Abigail, "Wag muna. Busy ako. Saka, hindi mo naman kailangan akong sorpresahin." Ang pagtanggi ni Ralph ang nagpatunay sa lahat. Ang huling butil ng pagdududa ay nawala. Pinalitan ng matinding galit. "Bakit, Ralph? May itinatago ka ba sa akin?" Tanong ni Abigail. Ang kanyang boses ay puno ng panggigigil. Natahimik si Ralph sa kabilang linya. Ang pagtahimik na yon ay parang isang kumpirmasyon. "Hindi, mahal. Wala. Magkita na lang tayo bukas, pero huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Sigurado ka bang pupunta ka?" "Oo, Ralph. Siguradong sigurado ako. Abangan mo ako. May regalo ako sa'yo." Ang regalo na yon ay hindi isang bagay na inaasahan ni Ralph. Pinatay ni Abigail ang tawag. Tumitig siya sa cellphone na naipa ni Ralph. Hindi siya iiyak. Hindi siya magpapatalo. Agad niyang inayos ang kanyang maleta. Hindi na ang mga regalong matatamis ang laman, kundi ang pagnanais na maghiganti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang hawakan ng kutsilyo sa kusina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Hindi na siya ang Abigail na mapagtiwala at mapagmahal. Siya na ngayon ang Abigail na nasaktan, nilinlang, at handang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Tinawagan niya ang isang hotel sa lugar ni Ralph. Nag-book siya ng isang kwarto, hindi malayo sa boarding house ni Ralph. "Hindi ninyo ako makakalimutan," bulong niya habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Ang refleksyon niya ay ibang-iba na. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, magsisimula ang laro. At siya ang magtatapos nito. Ang bawat hakbang ni Abigail patungo sa hotel suite ni Ralph ay mabigat, puno ng halo-halong galit at sakit. Ang kutsilyong nakatago sa kanyang bag ay parang nagliliyab sa kanyang tagiliran, naghihintay ng tamang sandali. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding puot na bumalot sa kanya. Hindi siya natatakot. Hindi na. Nakarating siya sa tapat ng pinto. Kumatok siya ng mahina, nagkunwari. Ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Ralph, nakangiti, pero ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mahal, bakit ka nandito? Sabi ko, huwag ka nang pumunta." Bati ni Ralph, halatang nagulat.
May bahid ng takot sa kanyang boses. Pumasok si Abigail. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gusto kitang sorpresahin, pero mas nasorpresa ako sa nakita ko. Biglang nagbago ang reaksyon ni Ralph. Ang kanyang nangiti ay naglaho, pinalitan ng pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magkunwari, Ralph. Sagot ni Abigail. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Alam ko na ang lahat. Naramdaman ni Abigail ang pag-akyat ng kanyang dugo. Naglakad siya papasok at doon, sa sala, nakita niya si Cindy. Nakaupo sa sofa. Ang buhok ay gulo-gulo. Ang damit ay lukot. Ang eksena ay nagpatunay sa lahat ng kanyang hinala. Nagulat si Cindy nang makita si Abigail. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata ay nanlaki. Ate, anong ginagawa mo rito? Hindi sumagot si Abigail. Tinitigan niya ang dalawa. Ang sakit ay naghalo sa galit. Paano ninyo nagawa sa akin to? Ikaw, Ralph, ang lalaking pinagkatiwalaan ko. At ikaw, Cindy, ang sarili kong kapatid. Abigail, magpapaliwanag ako, sabi ni Ralph. Lumapit kay Abigail at sinubukang hawakan ng kanyang braso. Ngunit inilayo ni Abigail ang kanyang sarili. Huwag mo akong hawakan. Ang dumi mo. Ate, sorry na, sabi ni Cindy, nagsimulang umiyak. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Tumawa si Abigail, isang mapait na tawa. Ang tagal ninyo akong niloloko. Ang tagal ninyong pinaplano ang lahat. At ngayon, sasabihin mong hindi sinasadya. Naramdaman ni Abigail ang pagtaas ng kanyang emosyon. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo ay sumabog. Ang kanyang kamay ay automatikong napunta sa kanyang bag. Abigail, kalma lang, sabi ni Ralph. Sinubukan siyang pigilan, ngunit huli na. Nahawakan na ni Abigail ang hawakan ng kutsilyo. Hinugot niya ito ng mabilis. Ang talim ay kumislap sa ilaw. Nagulat ang dalawa. Nagkaroon ng takot sa kanilang mga mata. Para sa lahat ng kasinungalingan ninyo, sigaw ni Abigail, ang kanyang boses ay puno ng panggigigil. Sinugod niya si Ralph. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari. Tanging ang matalim na tunog ng kutsilyo at ang pag-ungol ni Ralph ang narinig niya. Bumagsak si Ralph sa sahig. Nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib. Nakita niya ang matinding pagkabigla sa mga mata ni Ralph at pagkatapos ay wala na. Napakasakit ng buong pangyayari. Napakatahimik ng buong silid. Tanging ang tunog ng kanyang puso na kumakabog ng malakas at ang paghinga ni Cindy na puno ng takot. Nakita ni Abigail ang kanyang sarili. Nakatayo. Ang kutsilyo ay nasa kanyang kamay. May dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkabigla sa kanyang sariling gawa. Nagsimulang umiyak si Cindy, hindi dahil sa awa kay Ralph, kundi dahil sa takot. Takot sa kanyang ate. Takot sa kanyang sarili. Abigail, anong ginawa mo? Bulong ni Cindy. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Abigail. Binitawan niya ang kutsilyo at ito ay bumagsak sa sahig, gumawa ng isang matalim na tunog. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Naramdaman niya ang pagkalamig ng buong katawan. Hindi niya lubos maintindihan ang nangyari. Ginawa niya ang pagnanais na maghiganti. Ngunit bakit parang hindi siya masaya? Bakit parang mas masakit pa rin? Ang tanging nais niya ay tumakas. Tumakas sa lugar na yon. Tumakas sa katotohanan. Lumabas siya ng hotel suite. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Hindi siya lumingon. Hindi niya gustong makita ang kalat na ginawa niya. Ang kanyang isip ay blangko. Tanging ang pagnanais na tumakas ang gumagabay sa kanya. Tumakbo siya sa hagdan, patungo sa labas ng hotel. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na niya maramdaman. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy sa kanyang loob. Narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo. Papalapit. Nagsimula siyang tumakbo ng mas mabilis. Walang destinasyon. Tanging ang pagnanais na malayo sa lahat ng ito.
Ang kanyang buhay ay nagbago, ang kanyang pagtitiwala ay nawala, at ang kanyang pagkatao ay nabura mo. Ang bawat ingay ng busina ng sasakyan, ang bawat yabag ng paa sa daan, ay parang humahabol kay Abigail. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang damit ay lukot, ang buhok ay gulo-gulo. Ang dugo sa kanyang kamay ay matagal ng tuyo, ngunit ang marka nito sa kanyang kaluluwa ay mananatili. Nakarating siya sa isang malaking terminal, sumakay sa unang bus na paalis, kahit hindi niya alam kung saan ito patungo. Ang tanging nais niya ay malayo, malayo sa lugar na yon, malayo sa bangungot na ginawa niya. Ilang oras ang lumipas at bumaba siya sa isang probinsya na hindi niya kilala, malayo sa syudad, sa mataong lugar na tinitirhan niya dati. Kailangan niyang magtago. Kailangan niyang magsimula ng bagong buhay. Sa loob ng ilang buwan, namuhay si Abigail ng tahimik. Naghahanap siya ng simpleng trabaho sa isang maliit na kainan kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nagpalit siya ng pangalan, nagkunwari na iba. Ang kanyang buhay ay naging isang malaking kasinungalingan. Gabi-gabi, pinagmumultuhan siya ng mukha ni Ralph. Ang huling tingin nito, ang dugo sa sahig. Nagsimula siyang managinip ng masama, hindi makatulog, at palaging may takot. Ang kanyang diploma sa psychology, ang kanyang mga pangarap, ang lahat ng ito ay naglaho na parang bula. Minsan, habang naglilinis siya ng mga mesa sa kainan, napansin niya ang isang telebisyon na nakabukas sa balita. Karaniwan ay hindi niya pinapansin ang mga balita, ngunit may isang bagay ang umagaw ng kanyang atensyon. Isang pamilyar na mukha ang lumabas sa screen. Si Ralph. Napatigil si Abigail. Ang basong hawak niya ay muntik ng mahulog. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Si Ralph, buhay. Nakaupo sa isang wheelchair, ang braso ay nakakast, ang mukha ay balot ng benda. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. At sa tabi niya, umiiyak si Cindy. Isang himala ang nangyari sa akin, sabi ni Ralph sa reporter. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng emosyon. Halos mawalan na ako ng buhay. Hindi ko akalain na gagawin ito ng taong pinagkatiwalaan ko. Naging matalas ang pandinig ni Abigail. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong pinagsasabi ni Ralph? Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang suspek, si Abigail Ramirez, ay kasalukuyang pinaghahanap dahil sa tangkang pagpatay at matinding pananakit, sabi ng reporter. Parang binuhusan si Abigail ng malamig na tubig. Hindi lang pala siya pinagtaksilan, kundi pinagtaksilan din siya ni Ralph sa kanyang salita. Ginamit siya ni Ralph para magkunwari. Tangkang pagpatay, pinaghahanap, kaso. Naramdaman ni Abigail ang matinding galit. Hindi lang pala siya pinagtaksilan, kundi ginawa pa siyang kriminal. Ang sakit na ipinaramdam ni Ralph sa kanya ay doble na ngayon. Naalala niya ang kanyang sarili, tumatakbo sa dilim, nagtatago sa takot. Ngayon, naintindihan niya ang lahat. Hindi lang pala siya nagtatago sa kanyang sarili, kundi nagtatago rin sa batas. Ang suspek ay inaasahang nasa kanyang late 20s, may dark brown na buhok at matangkad. Sino mang makakita sa kanya ay agad ipagbigay alam sa mga awtoridad. Patuloy ng reporter habang ipinapakita ang isang lumang larawan ni Abigail na nakangiti, masaya. Ang larawang yon ay parang isang panunuya. Ang kanyang buhay ay isang malaking gulo. Hindi lang pala siya nakulong sa pagtataksil, kundi nakulong din siya sa isang kaso. Naramdaman niya ang matinding pagkain. Hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit kailangan niyang gawin ito? Bakit kailangan niyang sirain ang buhay niya? Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang insidente, umiyak siya. Hindi dahil sa takot sa batas, kundi dahil sa matinding sakit na dulot ng pagtataksil. Sa pagtataksil na patuloy na sumisira sa kanya. Habang umiiyak siya, hindi niya napansin ang isang matangkad na lalaki na nakaupo sa kabilang mesa, nakatingin sa kanya.
Ang lalaki ay may malalim na tingin, parang may alam sa kanyang pinagdadaanan. May nunal sa gilid ng labi nito. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Nang matapos ang balita, agad na pinatay ng may-ari ng kainan ang telebisyon. Napansin niya ang pag-iyak ni Abigail. "Ayos ka lang ba, Hija?" tanong ng matandang babae. Pinunasan ni Abigail ang kanyang mga luha. "Opo, Nanay Elena. Masama lang po ang pakiramdam ko." Umalis si Abigail sa kainan. Naglakad sa tabing dagat. Kailangan niya ng sariwang hangin. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya nakakapatay. Hindi siya kriminal. Pero bakit parang nakakulong siya? Nakakulong sa kasinungalingan, sa pagtataksil, at sa batas. Napatigil siya sa paglalakad. Nakita niya ang isang matandang bangka na nakadaong sa tabing dagat. Ang bangka ay luma, pero matibay pa rin. Parang siya. Luma na, pero kailangan pa ring maging matibay. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga mukha ni Ralph at Cindy ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Ang mga salita ni Ralph sa telebisyon ay paulit-ulit na naririnig niya. Kailangan niyang maging matibay. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit paano? Sino ang maniniwala sa kanya? Habang iniisip niya ang lahat, narinig niya ang tunog ng motorsiklo. Lumabas siya sa kanyang maliit na kubo. Nakita niya ang isang anino na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Isang matangkad na lalaki, ang lalaking nakita niya sa kainan. Ang motorsiklo ay tumigil sa tapat ng kubo ni Abigail. Ang liwanag mula sa buwan, ang tanging nagbibigay liwanag sa silhouette ng lalaki. Hindi gumalaw si Abigail. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sino ito? Isang pulis? Isang tauhan ni Ralph? O isang estranghero lang? Bumaba ang lalaki mula sa motorsiklo. Dahan-dahan itong lumapit sa gate ng kubo ni Abigail. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha nito. Matangkad, may matalim na tingin, at may nunal sa gilid ng labi. Ang lalaking nakita niya sa kainan. Naramdaman ni Abigail ang pagtaas ng kanyang balahibo. Bakit siya sinusundan ng lalaking ito? "Magandang gabi," bati ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, walang bahid ng banta. Hindi sumagot si Abigail. Hawak niya ng mahigpit ang isang matulis na bagay na nakita niya sa kusina. Handang-handa siyang ipagtanggol ang sarili. "Huwag kang matakot," sabi ng lalaki. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. "Hindi ako masamang tao. Nakita kita kanina sa kainan. Nakita kong umiiyak ka." Tinitigan ni Abigail ang lalaki. Hindi niya alam kung dapat siyang magtiwala. Sa kanyang karanasan, ang mga taong mukhang mabait ay madalas na may itinatago. "Sino ka?" tanong ni Abigail. Ang kanyang boses ay malamig. "Ako si Roman," sagot ng lalaki. "Roman Mercado. Ikaw si Mara, di ba?" Napakabilis ng tibok ng puso ni Abigail. Alam niya ang pangalan niya. Alam niyang nagkunwari siya. "Paano mo nalaman?" "Narinig ko ang tawag mo kay Nanay Elena. Sa maliit na bayang ito, mabilis kumalat ang balita, lalo na kung may bagong mukha." Ngumiti si Roman. Isang kakaibang ngiti na hindi niya maintindihan. Naramdaman ni Abigail ang pagkainis. Kailangan niyang maging maingat. "Bakit ka nandito?" tanong ni Abigail. "Nabalitaan ko rin ang nangyari sa'yo. Yung balita sa TV," sabi ni Roman. Ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi ako naniniwala. Napakabilis ng tibok ng puso ni Abigail. Hindi naniniwala. "Bakit? Bakit?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "May mali sa kwento," sagot ni Roman. "Nakita ko ang takot sa mga mata mo. Ang galit. Hindi ng isang kriminal, kundi ng isang taong nasaktan." Napatahimik si Abigail. Ang mga salita ni Roman ay parang balbas ng koton. Unti-unting lumambot ang kanyang pader. "Isang dating marino ako," patuloy ni Roman. "Marami na akong nakita sa buhay ko at alam kong may itinatago ang mga mata mo.
Hindi mo kayang itago ang sakit. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Abigail. Ang mga salita ni Roman ay parang susi na nagbukas sa kanyang pader. Hindi ko ginawa, bulong niya. Hindi ko siya pinatay. Umiling si Roman. Alam ko, kaya ako nandito. Gusto kitang tulungan. Napakabilis ng tibok ng puso ni Abigail. Tulungan? Bakit? Bakit mo ako tutulungan? Tanong ni Abigail, puno ng pagdududa. Napangiti si Roman, isang mapait na ngiti. Dahil alam ko kung paano mawalan. Alam ko kung paano masaktan. At alam kong kailangan mo ng tulong. Lahat tayo, kailangan ng tulong minsan. Lumapit si Roman sa gate. Hindi siya pumasok, kundi nanatili lang sa labas. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Kung gusto mong magkwento, makikinig ako, hindi ako manghuhusga. Napatingin si Abigail sa mga mata ni Roman. Ang mga matang yon ay puno ng pag-unawa, ng pagmamalasakit. Ang mga matang iyon ay parang isang dagat ng lihim, ngunit puno ng katahimikan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Abigail ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pag-asa. Sa gitna ng dilim, mayroong isang liwanag. Sige, bulong ni Abigail. Pasok ka. Pumasok si Roman sa kubo. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng hangin sa labas ang narinig nila. Ikinuwento ni Abigail ang lahat. Mula sa simula, mula sa pagtitiwala niya kay Ralph, hanggang sa pagtataksil ni Cindy, hanggang sa insidente sa hotel, at sa pagkunwari ni Ralph sa telebisyon. Hindi niya pinalampas ang anumang detalye. Nakinig lang si Roman. Walang komento, walang paghuhusga, tanging ang pag-unawa. Nang matapos si Abigail sa pagkwento, naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Ang mga lihim na matagal niyang kinimkim ay nailabas na. Kaya ka pala umiiyak, bulong ni Roman. Maraming sakit ang dala mo. Napayuko si Abigail. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala akong pinagkakatiwalaan. Wala akong matatakbuhan. Mayroon ka na ngayon, sabi ni Roman. Ang kanyang boses ay malalim. Nandito ako. Tutulungan kitang mahanap ang hustisya. Tutulungan kitang makabangon. Napatingin si Abigail kay Roman. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang lalaking ito, ang estranghero na ito, ay naging anghel sa kanyang buhay. Ngunit may isang bagay pa rin ang bumabagabag kay Abigail. Ang mga lihim ni Roman, ang kanyang sariling dagat ng lihim. Salamat, Roman, bulong ni Abigail. Pero may sarili ka ring kwento, di ba? Napatingin si Roman sa labas ng bintana. Sa dagat, ang kanyang mukha ay naging malungkot. Oo, marami akong kwento. Pero sa ngayon, ang kwento mo ang mas mahalaga. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang gabi ay malamig, ngunit ang kanilang mga puso ay nagsisimulang uminit. Isang simula ng pagtitiwala, isang simula ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng buhay ni Abigail si Roman. Ang dating tahimik niyang kubo ay nagkaroon ng init at ingay. Si Roman ang nag-aayos ng mga nasirang gamit, nagluluto ng pagkain, at higit sa lahat, nakikinig sa kanya. Sa piling ni Roman, unti-unting lumambot ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kasama niya si Roman. Nagtatrabaho si Abigail sa maliit na kainan ni Nanay Elena. Si Roman naman ay naghahanap ng raket sa pantalan, nagkukumpuni ng mga bangka o nagtutulungan sa mga mangingisda. Ang bawat gabi ay natatapos sa kwentuhan, sa pagbabahagi ng mga simpleng tawa at sa unti-unting pagtatayo ng tiwala. Ngunit sa kabila ng unti-unting paghilom ng kanyang puso, hindi nawawala ang takot kay Abigail. Ang anino ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda sa tindahan ni Nanay Elena, nakita niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng kalsada. May isang lalaki na nakatingin sa direksyon ng kainan. Nagtagal ang tingin nito at nagkaroon ng kakaibang kaba si Abigail.
Agad siyang nagtago sa likod ng estante. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pulis ba yun? Mga tauhan ni Ralph. Pagkaalis ng van, lumabas si Abigail. Naramdaman niya ang pagkahilo. Baka guni-guni ko lang. Bulong niya sa sarili. Baka napapraning lang ako. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ni Roman, ikinuwento ni Abigail ang nangyari. May nakita akong itim na van, Roman, at may lalaking nakatingin dito sa atin. Sabi ni Abigail, ang kanyang boses ay nanginginig. Naging seryoso ang mukha ni Roman. Ano ang hitsura ng lalaki? Inilarawan ni Abigail ang lalaki. Agad na naging alerto si Roman. Kailangan nating maging maingat, sabi ni Roman. Baka sila nga, hindi pa tayo ligtas. Naramdaman ni Abigail ang takot. Anong gagawin natin? Hinawakan ni Roman ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Abigail ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang pagtitiwala niya kay Roman ay lumalalim. Hindi lang ito basta tulong. Ito ay pagmamalasakit. Ito ay pagmamahal. Dahan-dahan, nagsimulang magbahagi si Roman ng kanyang sariling kwento. Dati akong marino, sabi ni Roman. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa dagat. Marami akong nakita sa buhay ko, mga lugar, mga tao, pero mas marami akong nakita na sakit. Anong nangyari? Tanong ni Abigail. Ang kanyang boses ay mahina. May isang babae sa buhay ko. Nagsimula si Roman. Minahal ko siya ng buong puso. Plinano namin ang lahat. Pero isang araw, nawala na lang siya. Iniwan niya ako nang walang paalam. Naramdaman ni Abigail ang kirot sa kanyang puso. Nag-ghosted ka? Tumango si Roman. Oo, ang mas masakit, nagpakasal pala siya sa iba. Dahil sa pera. Ang kwento niya, pinilit lang daw siya. Pero para sa akin, hindi niya ako mahal. Pera lang ang mahalaga sa kanya. Kaya ka pala nandito? Tanong ni Abigail. Kaya ka pala tumulong sa akin? Ngumiti si Roman, isang mapait na ngiti. Oo, dahil alam ko ang pakiramdam ng masaktan, ang pakiramdam ng mapaglaruan, ang pakiramdam ng mawalan ng tiwala. Pero alam ko rin na may pag-asa pa rin. Niyakap ni Abigail si Roman. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang lakas ng braso nito. Sa mga yakap ni Roman, naramdaman niya ang kaligtasan. Salamat, Roman. Bulong ni Abigail. Salamat sa lahat. Niyakap din siya ni Roman ng mahigpit. Walang anuman. Nandito ako para sa'yo. Pero ang kapayapaan na yon ay panandalian lang. Kinabukasan, habang naglalakad sila ni Roman papunta sa kainan, may biglang humarurot na motorsiklo sa kanilang gilid. Mabilis itong dumaan at isang papel ang inihagis sa daan. Napulot ni Roman ang papel. Isang larawan. Larawan ni Abigail na may bilog sa mukha at may nakasulat sa likod. Huwag kang magtatago. Hindi ka namin makakalimutan. Naramdaman ni Abigail ang pagkalamig ng buong katawan. Sila nga. Hindi siya nakaligtas. Hinawakan ni Roman ang kanyang kamay. Mahigpit. Kailangan nating maging handa, Abigail. Lumalapit na sila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Abigail ang isang matinding takot. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Roman din. Dinadamay na niya ang lalaking nagmamalasakit sa kanya. Roman! Bulong ni Abigail. Kailangan kong umalis. Ayokong madamay ka. Hindi, sabi ni Roman. Matigas ang boses. Hindi ako aalis. Poprotektahan kita. Magkasama tayo dito. Ngunit habang naglalakad sila, may isang nakatagong itim na van sa kanto. Nakita ni Abigail ang lalaking nasa loob, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mabilis na tumakbo ang van papunta sa kanila. Hindi! Huwag mo akong saktan, Ralph! Narinig ni Cindy ang sigaw niya. Halos pumiglas sa matinding hawak ni Ralph sa kanyang braso. Matapos ang insidente sa hotel, hindi na siya ang dating Cindy.
Ang kanyang buhay ay naging isang bangungot at si Ralph ang naging tagapahirap niya. Huwag kang sumigaw, Cindy. Kung ayaw mong malaman ng lahat ang sikreto natin, banta ni Ralph. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung ayaw mong makulong ka rin kasama ng ate mo, nanginginig si Cindy. Ang mga salita ni Ralph ay parang bitag na humihila sa kanya pababa. Oo, alam niya ang ginawa niya. Alam niyang mali ang pumatol sa nobyo ng kanyang ate. Alam niyang masama ang magplano laban sa sarili niyang kadugo. Pero bakit niya ginawa? Ang bawat sipa ni Ralph, ang bawat pananakot nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, mas nangingibabaw ang galit kay Ralph. Nilinlang siya nito. Ginamit siya nito para saktan si Abigail. At ngayon, ginagamit siya nito para takpan ang lahat. Hindi ko alam kung bakit ako nagtiwala sa'yo. Bulong ni Cindy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Dahil gusto mo ang mga bagay na mayroon siya. Gusto mo ang atensyon! Gusto mo ang pera! Sigaw ni Ralph. Kaya huwag kang magkunwari na inosente ka, Cindy. Magkasama tayo dito. Napakasakit ng mga salita ni Ralph. Totoo, gusto niya ang mga bagay na mayroon si Abigail. Mula pagkabata, si Abigail na ang laging sentro ng atensyon. Si Abigail na ang matalino. Si Abigail na ang maganda. Si Abigail na ang kinagigiliwan ng lahat. Si Cindy ay laging nasa anino, laging pangalawa, laging kulang. Naalala niya ang mga araw na pinaplano nila ni Ralph ang pagtataksil. Kung paano niya nilalapitan si Ralph, pinaparamdam dito na siya ang kailangan. Kung paano niya sinisiraan si Abigail, pinipintasan ang kanyang pagiging too logical at cold. Si ate masyadong matalino. Hindi siya marunong magpatawad. Pag nagkamali ka, sisihin ka niya. Sabi niya kay Ralph noon. Hindi niya alam na ang mga salitang iyon ay babalik sa kanya ng may higit na sakit. Ang gabi ng graduation ni Abigail. Ang gabi na sinagot ni Abigail si Ralph, iyon din ang gabi na nagplano si Cindy na sirain ang lahat. Paano kung hindi ka sumagot sa tawag niya? Bulong ni Cindy kay Ralph noon. Paano kung sinabi mong may kasama kang iba? Para magduda siya. Ginawa naman ni Ralph. At nagtagumpay sila. Ang bawat mensahe, ang bawat larawan, ang bawat lihim na plano ay bahagi ng kanyang inggit. Ang bawat halik ni Ralph ay parang panalo. Pero ngayon, ang panalo na yon ay naging isang malaking pagkatalo. Lumipas ang mga araw at naging isang bilanggo si Cindy kay Ralph. Hindi siya makalabas ng bahay nang walang pahintulot nito. Hindi siya makatawag sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang cellphone ay palaging binabantayan ni Ralph. Nagsimula siyang magsisi. Nagsimula siyang mangulila kay Abigail. Ang kanyang ate na minsan niyang kinaiinggitan ay ngayon ang taong gusto niyang yakapin. Ang taong gusto niyang hinga ng tawad. Narinig niya ang balita sa TV. Ang balita tungkol kay Abigail. Ang pagtatangkang pagpatay. Ang pagiging kriminal ng ate niya. Napakasakit. Lalo na nang makita niya si Ralph na nagkunwari sa TV. Ang kanyang kaaway, ang kanyang kapatid ay nakakulong sa isang kasinungalingan dahil sa kanya. Hindi ko na kaya, Ralph. Sabi ni Cindy, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang hindi mo kaya? Tanong ni Ralph. Ang kanyang tingin ay matalim. Kailangan nating maging matibay. Kailangan nating gawin ito para sa atin. Para sa atin? O para sa'yo? Galit na sagot ni Cindy. Ginamit mo lang ako. Pareho kaming ginamit mo ng ate ko. Hindi mo kami mahal. Pera lang ang mahalaga sa'yo. Sinampal ni Ralph si Cindy ng malakas. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mong mahal kita. Tayo ang magkasama. Hindi ba? Nagsimulang umiyak si Cindy. Hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng galit at pagsisisi. Hindi ko na kaya. Gusto kong maging malaya. Bulong ni Cindy. Hindi ka makakalaya, banta ni Ralph. Alam ko ang lahat ng ginawa mo, Cindy. Ang mga mensahe mo, ang mga plano mo, kaya huwag kang magtangkang lumaban.
Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Cindy na hindi siya makakalaya kung hindi siya lalaban, kung hindi niya sasabihin ang totoo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Ralph, kinuha ni Cindy ang kanyang cellphone. Kailangan niyang magpadala ng mensahe. Kailangan niyang humingi ng tulong. Pero kanino? Hindi niya alam kung saan nagtatago si Abigail. Hindi niya alam kung paano siya makikipag-ugnayan sa kanyang ate. Naalala niya ang isang lumang email address ni Abigail. Ang email address na ginamit niya para magpadala ng mga lihim na mensahe kay Ralph noon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype niya ang mensahe. Hindi siya direktang nagbigay ng detalye. Tanging isang babala, isang pahiwatig. Ate, mag-ingat ka. Hindi siya ang akala mo. May mas malalim siyang plano. Mabilis niyang pinindot ang send. Walang kasiguraduhan kung matatanggap ni Abigail. Walang kasiguraduhan kung paniniwalaan siya ng ate niya. Nang matapos siya, naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Ngunit hindi ito nagtagal. Narinig niya ang tunog ng paggalaw. Nagising si Ralph at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa cellphone ni Cindy. Ang itim na van ay humarurot papalapit sa kanila. Mabilis na hinila ni Roman si Abigail. Itinulak siya sa likod ng isang matandang puno. Ang gulong ng van ay halos sumayad sa kanila. Takbo! Sigaw ni Roman. Tumakbo sila ng mabilis. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga lalaking nakasakay sa van ay bumaba. Nagsimulang humabol sa kanila. Mga tauhan ni Ralph, hindi sila sumusuko. Habang tumatakbo, naramdaman ni Abigail ang pagod, ang takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang kakaibang lakas na nagtutulak sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng pabayaan si Roman. Nakarating sila sa isang masukal na lugar, puno ng matataas na damo at mga bato. Nahirapan silang tumakbo, ngunit patuloy silang lumalaban. Naramdaman ni Abigail ang pagtama ng isang bagay sa kanyang balikat. Isang bala. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Abigail! Sigaw ni Roman. Hinila siya. Bumagsak si Abigail sa lupa. Naramdaman niya ang matinding sakit. Ang kanyang balikat ay nagdurugo. Okay ka lang ba? Tanong ni Roman. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Masakit, bulong ni Abigail. Pero kaya ko pa. Iginapang sila ni Roman sa likod ng isang malaking bato. Ang mga humahabol sa kanila ay papalapit na. Kailangan nating magplano, sabi ni Roman. Ang kanyang mga mata ay matalas. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Habang nagtatago, biglang nag-vibrate ang cellphone sa ni Abigail. Isang text message galing sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang pahiwatig. Isang cryptic message. Ang sandata niya ay ang inyong kahinaan. Hanapin ang file na Project Phoenix. Napakabilis ng tibok ng puso ni Abigail. Ang Project Phoenix? Ano yun? Sino ang nagpadala ng mensahe? Ano yan? Tanong ni Roman. Ipinakita ni Abigail ang mensahe kay Roman. Naging seryoso ang mukha ni Roman. File na Project Phoenix? Bulong ni Roman. Narinig ko na ang pangalang iyan. Ito ang sikreto ni Ralph, ang tunay niyang motibo. Napakabilis ng tibok ng puso ni Abigail. Ang tunay na motibo? Hindi lang pala pera. Kailangan nating malaman kung ano yon, sabi ni Abigail. Ito ang susi para makabangon tayo. Pero paano? Tanong ni Roman. Delikado ang lugar na ito. Mas delikado kung lalaban tayo. Hindi natin alam kung kailan sila titigil, sabi ni Abigail. Kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili. At kailangan nating ipaglaban ang katotohanan. Naramdaman ni Abigail ang kirot sa kanyang balikat. Pero hindi na ang sakit ang mas nangingibabaw, kundi ang lakas, ang determinasyon. May isang kaibigan ako, sabi ni Roman. Dating pulis. Maaaring makatulong siya sa atin. Mayroon siyang mga koneksyon. Sige, sabi ni Abigail.
Kailangan natin siyang kontakin. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang plano, narinig nila ang mga yabag. Papalapit na ang mga humahabol sa kanila. Dito tayo. Bulong ni Roman. Hinila siya sa likod ng mas malaking bato. Nakita nila ang mga lalaking naghahanap sa kanila. 5 sila, armado. Nasaan sila? Tanong ng isa sa mga lalaki. Napakabilis ng tibok ng puso ni Abigail. Ito na. Ito na ang katapusan. Naramdaman niya ang takot. Takot para kay Roman. Takot para sa kanilang dalawa. Kailangan nating maging handa. Bulong ni Roman. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis. Diretso ka sa daan. Tatawag ako ng tulong. Hindi, sabi ni Abigail. Hindi kita iiwan. Kailangan mong mabuhay, Abigail, sabi ni Roman. Ang kanyang tingin ay seryoso. Kailangan mong ipaglaban ang katotohanan. Ako na ang bahala dito. Narinig nila ang mga yabag na papalapit. Ang mga lalaki ay malapit na. Ngayon, sigaw ni Roman. Tumayo si Roman. Hinarangan ang mga lalaki. Nakita ni Abigail ang matinding tapang sa mga mata ni Roman. Takbo, Abigail! Takbo! Sigaw ni Roman. Tumakbo si Abigail. Ang kanyang balikat ay masakit. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang kailangan niyang gawin ito para kay Roman. Para sa kanilang dalawa. Narinig niya ang mga tunog ng putukan, ang mga sigaw, at pagkatapos, katahimikan. Bumagsak si Abigail sa daan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Nasaan si Roman? Nasaan na siya? Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate muli. Isang tawag. Galing sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Abigail! Boses ni Cindy, nanginginig. Nasa panganib ka. Nasa panganib tayo. Si Ralph, may mas malalim siyang plano at nakuha na niya si Roman. Napakabilis ng tibok ng puso ni Abigail. Nakuha si Roman? Hindi. Hindi pwede. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding sakit, ang pakiramdam ng pagkawala, ang pakiramdam ng pagkabigo. Nawala na ang lahat sa kanya. Si Ralph, si Cindy, at ngayon, si Roman. Ang sakit ay matindi. Ang bawat suntok, ang bawat sipa, ay parang nagpapunit sa kanyang katawan. Ngunit hindi sumuko si Roman. Hindi niya pwedeng sumuko. Nasa panganib si Abigail. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga buto, sa kanyang mga kalamnan. Pero ang kanyang isip ay nanatiling matalas. Kailangan niyang maging matibay. Kailangan niyang lumaban para kay Abigail. Nasaan ang babae? Sigaw ni Ralph. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Sabihin mo kung nasaan siya at baka mabuhay ka pa. Napangiti si Roman, isang mapait na ngiti. Hindi ko sasabihin, hindi mo siya makukuha. Sinuntok siya ni Ralph sa mukha. Naramdaman ni Roman ang pagdurugo sa kanyang labi. Matigas ka, sigaw ni Ralph. Pero tingnan natin kung gaano katagal. Ilang oras ang lumipas. Ang katawan ni Roman ay puno na ng pasa at sugat. Halos hindi na siya makagalaw. Ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalas. Naisip niya si Abigail. Ang kanyang mga mata, ang kanyang nangiti, ang kanyang tapang. Kailangan niyang mabuhay para sa kanya. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan. Narinig niya ang tunog ng pinto na bumukas. Akala niya ay si Ralph muli. Ngunit isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Si Cindy. Ang mukha ni Cindy ay puno ng takot at pag-aalala. Roman? Bulong ni Cindy. Kumusta ka? Okay lang ako, sagot ni Roman. Ang kanyang boses ay mahina. Nasaan si Abigail? Nakatakas siya, sabi ni Cindy. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero hinahabol pa rin siya ni Ralph. May mas malalim siyang plano. Alam ko, sabi ni Roman. Nalaman namin ang tungkol sa Project Phoenix. Nagulat si Cindy. Paano ninyo nalaman? May nagpadala ng text message, sabi ni Roman. Ikaw ba yon?
Tumango si Cindy. Oo, hindi ko na kaya. Maling-mali ang ginawa ko. Kailangan kong tulungan si ate. Kailangan kong sabihin ang totoo. Mabuti, sabi ni Roman. Pero delikado ito, Cindy. Delikado tayo. Alam ko, sagot ni Cindy. Pero kailangan kong gawin ito. Para kay ate. Para sa sarili ko. Hindi ko na kayang maging preso ni Ralph. Narinig nila ang mga yabag mula sa labas. Mabilis na nagtago si Cindy. Sino yan? Sigaw ni Ralph. Ako po, sagot ni Cindy, lumabas sa pinagtataguan. Nidula na hiuwa si Roman. Nasa kamangko siya. Kunf gusto aaw yu pumunta ang luman bodega, an buyor. Magsiya, bukas o giit. Cindy Gia volapbap, noy lambam, kogang dutong tin cha Roman. Lôi của Cindy. Anh ta đã nói với tôi rằng Roman đã trốn thoát. Anh ta ở trong phòng của tôi. Nếu bạn muốn đi đến nhà kho cũ ở chỗ, hãy một mình, sớm hay muộn. Naramdaman ni Roman ang panginginig ng kanyang puso. Isang mensahe, isang pahiwatig. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Ralph, nagtataka. Wala po. Sabi ko lang po, kailangan ko ng tubig. Sabi ni Cindy, ang kanyang boses ay nanginginig. Sige, pero huwag kang magtangkang gumawa ng kalokohan, banta ni Ralph. Umalis si Ralph, lumabas si Cindy, lumapit siya kay Roman. Narinig mo? Bulong ni Cindy. Ang file na Project Phoenix, nasa lumang bodega ni Ralph, sa likod ng palengke. Kailangan mong makatakas. Kailangan mong sabihin kay ate ang lahat. Napakabilis ng tibok ng puso ni Roman. Ito ang susi. Ito ang simula ng paglaban. Salamat, Cindy, bulong ni Roman. Ate, sorry sa lahat. Alam kong hindi mapapatawad ang mga nagawa ko. Pero sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Sabi ni Cindy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi nagtagal, lumabas si Roman. Gumapang siya sa madilim na lugar. Dahan-dahan, ang kanyang katawan ay masakit. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng determinasyon. Hindi ako susuko, Abigail, bulong niya sa sarili. Hindi ako susuko. Sa tulong ng isang kaibigang dating pulis, na kinontak niya bago siya mahuli, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Abigail, ang tungkol kay Ralph, at ang tungkol sa Project Phoenix. Nagsisialisan na. Alam ko mo pibitain. Pumuntaan lumagbodega ako ya Roman, iligtas si Roman. Model được thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương chính. Ang huling pagtatago, nơi ăn nắp cuối cùng. Chương này sẽ chuyển góc nhìn sang Roman, thể hiện sự kiên cường và tình yêu của anh dành cho Abigail sau khoảnh khắc all is lost. Chapter 9. Ang huling pagtatago. Ang sakit ay matindi. Ang bawat suntok, ang bawat sipa, ay parang nagpapunit sa kanyang katawan. Ngunit hindi sumuko si Roman. Hindi niya pwedeng sumuko. Nasa panganib si Abigail. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mga buto, sa kanyang mga kalamnan. Pero ang kanyang isip ay nanatiling matalas. Kailangan niyang maging matibay. Kailangan niyang lumaban para kay Abigail. Nasaan ang babae? Sigaw ni Ralph. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Sabihin mo kung nasaan siya at baka mabuhay ka pa. Napangiti si Roman, isang mapait na ngiti. Hindi ko sasabihin. Hindi mo siya makukuha. Sinuntok siya ni Ralph sa mukha. Naramdaman ni Roman ang pagdurugo sa kanyang labi. Matigas ka. Sigaw ni Ralph. Pero tingnan natin kung gaano katagal. Ilang oras ang lumipas. Ang katawan ni Roman ay puno na ng pasa at sugat. Halos hindi na siya makagalaw, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalas. Naisip niya si Abigail, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang tapang. Kailangan niyang mabuhay para sa kanya. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan. Narinig niya ang tunog ng pinto na bumukas. Akala niya ay si Ralph muli. Ngunit isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Si Cindy. Ang mukha ni Cindy
ay puno ng takot at pag-aalala. "Roman," bulong ni Cindy, "kumusta ka?" "Okay lang ako," sagot ni Roman. Ang kanyang boses ay mahina. "Nasaan si Abigail?" "Nakatakas siya," sabi ni Cindy. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero hinahabol pa rin siya ni Ralph. May mas malalim siyang plano. "Alam ko," sabi ni Roman. "Nalaman namin ang tungkol sa Project Phoenix." Nagulat si Cindy. "Paano ninyo nalaman?" "May nagpadala ng text message," sabi ni Roman. "Ikaw ba yon?" Tumango si Cindy. "Oo, hindi ko na kaya. Maling-mali ang ginawa ko. Kailangan kong tulungan si ate. Kailangan kong sabihin ang totoo." "Mabuti," sabi ni Roman. "Pero delikado ito, Cindy. Delikado tayo." "Alam ko," sagot ni Cindy. "Pero kailangan kong gawin ito. Para kay ate. Para sa sarili ko. Hindi ko na kayang maging preso ni Ralph." Narinig nila ang mga yabag mula sa labas. Mabilis na nagtago si Cindy. "Sino yan?" sigaw ni Ralph. "Ako po," sagot ni Cindy, lumabas sa pinagtataguan. Nidula na hiwa si Roman. Nasa kamangkuho siya. "Kunf gusto aoyo pumunta an luman bodega an buyor. Magsiya, bukas o hiit." Cindy Yia volap bap, nói lầm bầm, cố gắng đưa thông tin cho Roman. Lỗi của Cindy. "Anh ta đã nói với tôi rằng Roman đã trốn thoát. Anh ta ở trong phòng của tôi. Nếu bạn muốn đi đến nhà kho của ở chỗ, hãy một mình, sớm hay muộn." Naramdaman ni Roman ang panginginig ng kanyang puso. Isang mensahe, isang pahiwatig. "Ano ang pinagsasabi mo?" tanong ni Ralph. Nagtataka. "Wala po. Sabi ko lang po kailangan ko ng tubig." Sabi ni Cindy, ang kanyang boses ay nanginginig. "Sige, pero huwag kang magtangkang gumawa ng kalokohan," banta ni Ralph. Umalis si Ralph. Lumabas si Cindy. Lumapit siya kay Roman. "Narinig mo?" bulong ni Cindy. "Ang file na Project Phoenix. Nasa lumang bodega ni Ralph. Sa likod ng palengke. Kailangan mong makatakas. Kailangan mong sabihin kay ate ang lahat." Napakabilis ng tibok ng puso ni Roman. Ito ang susi. Ito ang simula ng paglaban. "Salamat, Cindy," bulong ni Roman. "Ate, sorry sa lahat. Alam kong hindi mapapatawad ang mga nagawa ko. Pero sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan," sabi ni Cindy. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi nagtagal. Lumabas si Roman. Gumapang siya sa madilim na lugar. Dahan-dahan, ang kanyang katawan ay masakit. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng determinasyon. "Hindi ako susuko, Abigail," bulong niya sa sarili. "Hindi ako susuko." Sa tulong ng isang kaibigang dating pulis na kinontak niya bago siya mahuli, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol kay Abigail, ang tungkol kay Ralph, at ang tungkol sa Project Phoenix. "Nagsisialisan na. Alam ko mo pibitain. Pumunta ang lumag bodega ako ya Roman iligtas si Roman." "Roman cố gắng phát âm rõ ràng cho bạn cứ nghe. Có thể giống bị khuất khịt vì thương tích." Lời của Roman. "Họ đang bỏ trốn. Tôi biết chúng ta có thể ngăn chặn chúng. Đi đến nhà kho cũ. Người anh em Roman, cứu Roman." Narinig ni Roman ang tunog ng sirena mula sa malayo. Isang sirena ng pulis. Hindi pa huli ang lahat. Gumapang si Roman sa labas ng gusali, nagtatago sa dilim. Ang kanyang katawan ay masakit, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Kailangan niyang hanapin si Abigail. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. At higit sa lahat, kailangan nilang ipaglaban ang katotohanan. Ang bawat salita ni Cindy sa kabilang linya ay parang matatalim na karayom na tumutusok sa puso ni Abigail. Nakuha na si Roman, ang lalaking nag-iisang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang tanging taong pinagkatiwalaan niya sa gitna ng kadiliman ay nasa kamay na ng halimaw na sumira sa buhay niya. Bumagsak si Abigail sa kanyang mga tuhod. Ang cellphone ay mahigpit na hawak. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag.
Ito na ang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang tinig na bumulong sa kanyang isip. Ang tinig ni Roman. Kailangan mong mabuhay, Abigail. Kailangan mong ipaglaban ang katotohanan. Hindi, hindi ito pwedeng maging katapusan. Pinunasan ni Abigail ang kanyang mga luha. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Ang takot ay naging tapang. Hindi siya susuko. Lalaban siya. Para sa sarili niya. Para kay Roman. Tumayo siya. Kahit nanginginig ang mga binti, tiningnan niya ang daan. Kailangan niyang hanapin si Roman. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa Project Phoenix. Bigla, may isang anino na lumabas mula sa kadiliman. Napasigaw si Abigail, handang tumakbo. Ngunit ang anino ay nagsalita. Abigail! Ang boses na yon. Kilala niya ang boses na yon. Si Roman, duguan ang kanyang mukha. Puno ng pasa ang katawan at hirap na hirap maglakad. Ngunit buhay siya. Nakatayo sa harap niya. Roman, sigaw ni Abigail, tumakbo papalapit sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, hindi alintana ang dugo at dumi sa damit nito. Akala ko nawala ka na. Niyakap din siya ni Roman. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi ako pwedeng mawala. Hindi kita pwedeng iwan. Naghiwalay sila sa pagkakayakap. Hinawakan ni Abigail ang mukha ni Roman. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mga sugat nito. Bawat pasa ay parang saksak sa kanyang puso. Anong ginawa nila sa'yo? Bulong ni Abigail. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Huwag mo na akong alalahanin, sabi ni Roman. Ang mahalaga, alam na natin ang plano niya. Kailangan nating pumunta sa lumang bodega sa likod ng palengke. Nandoon ang lahat ng ebidensya. Ikinuwento ni Roman ang lahat ng sinabi ni Cindy. Ang tungkol sa Project Phoenix, isang malaking scam na kinasasangkutan ng lupa ng pamilya ni Abigail. Ginamit ni Ralph ang relasyon nila para makuha ang tiwala ng pamilya niya, para mapasok ang kanilang negosyo at para nakawin ang kanilang pinaghirapan. Ngayon, naiintindihan na ni Abigail ang lahat. Hindi lang ito simpleng pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang planadong paninira sa buong pamilya niya. Walang hiya siya, sabi ni Abigail. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Kailangan nating pigilan siya. Sa tulong ng kaibigan ni Roman na dating pulis, gumawa sila ng plano. Nalaman nila na may isang malaking meeting si Ralph sa bodega, kasama ang mga investors para sa Project Phoenix. Iyon ang pagkakataon nila. Iyon ang huling barahan nila. Dumating sila sa bodega. Ang lugar ay napapaligiran ng mga mamahaling sasakyan at mga bantay. Sa loob, naririnig nila ang boses ni Ralph. Nagpapaliwanag sa mga investors, puno ng kasinungalingan. Paano tayo makakapasok? Tanong ni Abigail. May alam akong daan, sabi ni Roman. Dati akong nagtatrabaho dito noong bata pa ako. Sa pamamagitan ng isang maliit at lihim na daanan sa likod, nakapasok sila. Nagtago sila sa likod ng mga malalaking kahon, pinagmamasdan ng eksena. Nakatayo si Ralph sa gitna, mayabang, mukhang tagumpay. At iyan po ang Project Phoenix, isang proyektong magpapayaman sa ating lahat. Pagtatapos ni Ralph na sinundan ng malakas na palakpakan, ito na ang pagkakataon. Ngayon na, bulong ni Abigail kay Roman. Humigpit ang hawak ni Abigail sa kamay ni Roman. Huminga siya nang malalim at naglakad pasulong-o. Hindi ganoon kabilis, Ralph. Ang lahat ng tao sa loob ay napalingon sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang mukha ni Ralph ay namutla. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Abigail, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sabihin ang totoo. Matapang na sabi ni Abigail. Ang Project Phoenix na sinasabi mo ay isang malaking kasinungalingan. Isang scam. Nagkaroon ng bulungan sa mga investors. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Ralph. Kriminal siya. Pinaghahanap siya ng batas.
Ako ba ang kriminal, Ralph? Tanong ni Abigail, dahan-dahang lumapit. O ikaw, na ginamit ang pag-ibig para manloko? Para manira ng pamilya? Para magnakaw? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok si Cindy, nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Totoo ang sinasabi ng ate ko. Lahat ay napatingin kay Cindy, lalo nang nagulat si Ralph. Cindy, anong ginagawa mo? Hindi ko na kayang magsinungaling, Ralph, sabi ni Cindy, lumuluha. Ako ang naging kasabwat niya. Ako ang tumulong sa kanya para lokohin ang kapatid ko. Ginamit niya kaming dalawa. Ikinuwento ni Cindy ang lahat. Ang bawat detalye ng plano, ang bawat kasinungalingan. Nagsimulang magalit ang mga investors. Nagsimula silang magsigawan. Nawala sa sarili si Ralph. Hinablot niya si Cindy. Tumahimik ka. Kung babagsak ako, isasama kita. Ngunit bago pa man niya masaktan si Cindy, dumating ang mga pulis kasama ang kaibigan ni Roman. Itigil mo yan, Ralph. Tapos na ang laro mo. Napapaligiran na si Ralph. Wala na siyang matatatakbuhan. Binitawan niya si Cindy at sinubukang tumakas. Ngunit nahuli siya. Habang pinupusasan siya ng mga pulis, tumingin si Ralph kay Abigail. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Abigail, tandaan mo yan. Dinala na ng mga pulis si Ralph palayo. Ang gulo ay natapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Naiwan si Abigail at Cindy sa gitna ng bodega. Nakatingin sa isa't isa. Walang nagsasalita. Ang sakit ng nakaraan ay nakabalot pa rin sa pagitan nilang dalawa. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng kaguluhan kanina. Si Ralph ay wala na. Ang mga pulis ay umalis na. At ang mga investors ay nag-aalisan na rin. Ang naiwan na lang ay si Abigail at si Cindy, nakatayo sa gitna ng lahat, pinaghihiwalay ng isang malalim na bangin ng pagtataksil. Si Roman ay marahang lumapit sa gilid, nagbibigay sa kanila ng espasyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo kay Abigail, handang sumuporta. Si Cindy ang unang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya papalapit. Ang bawat galaw ay puno ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Ate, ang salitang yon, na dati puno ng lambing, ay ngayon parang isang dayuhang salita sa kanilang pagitan. Hindi lumingon si Abigail. Nakatingin lang siya sa kawalan. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Patawad, sabi ni Cindy. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Ang pamilya natin. Hindi pa rin umimik si Abigail. Ang sakit ay napakalalim. Ang sugat ay napakasariwa. Ginawa ko yon dahil sa inggit pagpapatuloy ni Cindy. Ang kanyang mga salita ay tila isang pag-amin sa sarili. Mula bata, palagi na lang ikaw. Ikaw ang magaling. Ikaw ang bida. Naramdaman ko na palagi akong nasa anino mo. Gusto kong maranasan yung pakiramdam na ako naman ang pinipili. At ginamit ako ni Ralph. Ginamit niya ang kahinaan kong yun. Dahan-dahang lumingon si Abigail. Nakita niya ang kanyang kapatid, hindi bilang isang traidor, kundi bilang isang taong naligaw ng landas, isang taong nalunod sa sarili nitong insecurities. Ang galit sa puso ni Abigail ay unti-unting napalitan ng isang mapait na awa. Sinira mo ang buhay ko, Cindy, mahinang sabi ni Abigail. Halos mamatay ako sa takot at kalungkutan. Halos mawalan ako ng lahat. Alam ko, ate, at habang buhay kong pagsisisihan yun, sagot ni Cindy. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ako humihingi ng tawad para sa sarili ko. Hinihiling ko yun. Para sana balang araw, maghilom din ang sugat sa puso mo. Tumitig si Abigail sa mga mata ng kapatid niya. Nakita niya roon ang tunay na pagsisisi. Lumipas ang ilang sandali. Huminga ng malalim si Abigail. Hindi ko alam kung paano. Sabi niya,
Hindi ko alam kung kailan, pero susubukan ko. Susubukan kong magpatawad. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Para sa ngayon, sapat na yon. Lumipas ang mga buwan. Si Ralph ay nilitis at napatunayang nagkasala sa maraming kaso: estafa, attempted murder, at physical assault. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang Project Phoenix ay nabuwag at naibalik sa mga investors ang kanilang pera. Si Cindy ay humarap din sa batas dahil sa kanyang partisipasyon, ngunit dahil sa kanyang kooperasyon at pagsaksi laban kay Ralph, binigyan siya ng mas magaan na parusa: community service at probation. Mas mabigat pa roon ang pagharap niya sa kanilang pamilya at sa kahihiyan. At si Abigail, malinis na ang kanyang pangalan. Ang lahat ng kaso laban sa kanya ay ibinasura. Malaya na siya. Bumalik siya sa buhay na simple. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral para sa kanyang master's degree sa psychology. Ginamit ang kanyang karanasan para tulungan ang iba na nakaranas din ng trauma. Si Roman ay palaging nasa tabi niya. Ang kanilang pagmamahalan ay naging mas matatag, sinubok ng panahon, at pinatibay ng mga pagsubok. Ang dating marino na may malungkot na nakaraan at ang babaeng tumakas mula sa isang bangungot ay natagpuan ang kanilang tahanan sa isa't isa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang parehong dalampasigan kung saan unang natagpuan ni Roman si Abigail, huminto sila. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. "Abigail," sabi ni Roman, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Sa gitna ng lahat ng unos, ikaw ang naging kalmado ng dagat ko." Napangiti si Abigail. "At ikaw naman ang naging parola ko, Roman. Ang ilaw na gumabay sa akin pabalik sa pampang." Lumuhod si Roman sa buhangin. May kinuha siyang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Pakasalan mo ako, Abigail Ramirez," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Hayaan mong maging huling hantungan ng puso mo." Tumulo ang luha sa mga mata ni Abigail. Ngunit ngayon, ito ay luha ng purong kaligayahan. "Oo," bulong niya. "Oo, Roman. Pakakasalan kita." Ilang linggo bago ang kanilang kasal, habang inaayos nila ang mga imbitasyon, may dumating na sulat para kay Abigail. Wala itong pangalan ng nagpadala. Kinakabahan man, binuksan niya ito, galing kay Cindy. Ang sulat ay maikli lamang, ngunit puno ng katapatan. "Ate," napangiti si Abigail. Isang maliit, ngunit totoong ngiti. Ang sugat ay naghihilom na. Ang pag-asa ay muling sumisibol. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng dagat at ng mga puting bulaklak na nakapalibot sa maliit na arko kung saan sila tatayo. Ang tunog ng alon ang nagsilbing musika sa kanilang pinakahihintay na araw. Tiningnan ni Abigail ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang babaeng puno ng galit at takot na tumakas mula sa isang madilim na hotel. Hindi na rin siya ang babaeng nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan. Ang babae sa salamin ay buo, malaya, masaya. Hinawakan niya ang kwintas na bigay sa kanya ni Roman, isang maliit na angkor na gawa sa pilak. Ito ang simbolo ng kanilang pag-ibig, matatag sa gitna ng anumang unos. Nagsimula siyang maglakad sa pasilyong buhangin. Sa dulo, naghihintay si Roman. Ang kanyang mukha ay seryoso, gaya ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa tabi nito ay ang kulay ginto na sinag ng papalubog na araw. Para siyang isang pangarap na sa wakas ay natupad. Habang siya ay naglalakad, ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagtakas. Ngunit ngayon, ang mga alaala na yon ay hindi na masakit. Sila ay mga peklat na lamang, mga paalala ng kanyang katatagan, mga aral na humubog sa kanya. Napatingin siya sa mga bisita.
Nakita niya ang kanyang mga magulang lumuluha sa tuwa. At sa isang sulok, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakita niya si Cindy. Nakatayo ito roon, mag-isa. Hindi ito parte ng entourage, ngunit ang presensya nito ay sapat na. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Cindy. Isang ngangiting puno ng pagsisisi, ngunit may bahid ng kapayapaan. Tinanguan siya ni Abigail, isang simpleng kilos na nagsasabing, ayos na. Ang sugat ay naghihilom na. Nakarating siya sa tabi ni Roman. Hinawakan nito ang kanyang kamay, mahigpit at puno ng pagmamahal. Handa ka na, bulong nito. Higit pa sa handa, sagot ni Abigail. Humarap sila sa isa't isa para sa kanilang mga panata. Abigail! Nagsimula si Roman. Ang kanyang boses ay matatag. Dumating ka sa buhay ko na parang isang barkong nawawala sa gitna ng bagyo. At sa'yo, natagpuan ko ang aking kanlungan. Pangako, ako ang magiging iyong angkla sa bawat unos, ang iyong ligtas na daungan sa bawat pagod. Mamahalin kita sa hirap at ginhawa hanggang sa huling tibok ng puso ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Abigail habang siya naman ang nagsasalita. Roman, dumating ka noong ang mundo ko ay gumuho na. Tinuruan mo akong muling magtiwala. Tinuruan mo akong muling magmahal. Ipinakita mo sa akin na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging mayroong bukang liwayway. Ikaw ang aking bukang liwayway. Pangako, iibigin kita, aalagaan, at sasamahan habang buhay. Isinuot nila ang mga singsing. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng dagat na naging saksi sa kanilang pag-ibig, sila ay naging isa. Lumipas ang mga taon. Ang kanilang buhay ay naging simple, ngunit puno ng kaligayahan. Nanirahan sila sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na may mga matang tulad ng kay Roman at ngiting tulad ng kay Abigail. Madalas, nauupo sila sa dalampasigan. Pinapanood ang kanilang anak na naglalaro sa buhangin. Si Abigail, ngayon ay isang respetadong guidance counselor, ay ginagamit ang kanyang karanasan upang tulungan ang mga kabataang naliligaw ng landas. Si Roman naman ay nagtayo ng isang maliit na boat repair shop, ngunit ang pinakapaborito niyang gawin ay ang turuan ng kanilang anak kung paano maging matapang sa harap ng alon. Isang dapit hapon, habang magkahawak kamay silang nakatingin sa karagatan, naramdaman ni Abigail ang isang kumpletong kapayapaan. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tila mga alon na lamang na hinampas sa dalampasigan at tuluyan ng naglaho. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Roman at sumandal sa balikat nito. Ang pagpapatawad ay hindi pala madali. Ito ay isang mahabang proseso. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ngumiti si Abigail habang pinagmamasdan ang walang katapusang abot-tanaw ng dagat. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Ito ang tunay kong kalayaan.